Ang Wakwak, kwento ng gabing walang hanggan. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindanao, may isang kwento na matagal nang ikinakatakot ng mga tao. Isang kwento na halos walang magtangkang magsalita dahil ang takot ay nangingibabaw. Ang kwentong iyon ay tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang Wakwak. Isang madilim na gabi ng tag-init, si Ana, isang batang ina, ay naglalakad pa uwi sa kanilang bahay mula sa bukirin. Tinutulungan siya ng kanyang asawa, si Tomas, pero si Tomas ay kinakailangan pang magtrabaho sa ibang bayan. Ang kanilang anak na si Mateo ay naiwan sa bahay, natutulog sa crib. Ang buwan ay matindi ang liwanag, kaya't madali niyang natatanaw ang kalsadang tinatahak. Subalit, ang malamig na hangin na dumapo sa kanyang balat ay may dala ng kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya, narinig niya ang isang mahinang tunog, wak-wak-wak-wak. Ito ang tunog na matagal nang ikinakatakot ng mga tao sa baryo. Ang tunog ng nilalang na tinatawag nilang Wakwak. Ang tunog na iyon ay nagmumula sa himpapawid, mula sa isang nilalang na lumilipad sa dilim ng gabi. Napansin ni Ana na lumakas ang tunog para bang papalapit ito. Gusto niyang magtago pero hindi siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin. Para bang may humahatak sa kanya na magpatuloy, habang ang takot ay unti-unting umaabot sa kanyang katawan. Ang Wakwak ay isang nilalang na lumilipad gamit ang malalaking pakpak, may katawan ng isang tao, ngunit may mukha ng isang ibon, at may pangil na matutulis, handang sumipsip ng dugo ng mga biktima nito, lalo na ng mga buntis. Ayon sa mga matatanda, ang Wakwak ay may kakayahang magbago ng anyo. Minsan, isa itong magandang babae, minsan naman ay isang anino na tanging mga mata at mga pangil lamang ang makikita. Ngunit sa gabi, hindi ito nakikita kundi naririnig lang, at sa mga hindi mag-ingat, maaari nilang madama ang matalim nitong pangil. Habang naglalakad si Ana, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pabilis ng pabilis ang tunog ng uwakwak, at sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang napahinto. Tumayo siya at nagmasid sa paligid. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila parang mga anino na tinitigan siya ng matalim. Dahan-dahan, napansin niyang isang malupit na hangin ang dumaan, sumunod ang tunog ng pakpak, at may matalim na pagdapo ng mga paa sa lupa. Nagmadali si Ana na maglakad pabalik sa bahay. Ang takot ay unti-unting sumik mula sa kanyang dibdib, at nag-iba ang kanyang paghinga. Habang siya'y naglalakad patungong bahay, mas lalong lumalakas ang tunog ng wakwak. Nagsimulang magdalawang isip si Ana. Nagtanong siya sa sarili, si Tomas ba ito? O may kasamang masama? Habang umaakyat siya sa mga hagdang-hagdang daan ng bundok, nakaramdam siya ng matinding takot. Isang pangil na matalim at nakakilabot ang dumaan sa kanyang pisngi, sabay higop ng malamig na hangin. Ngayon, napagtanto niyang hindi isang ordinaryong nilalang ang humahabol sa kanya. At ang tunog na iyon, ang tunog ng wakwak, ay nagsisilbing babala na ang isang malupit na kapahamakan ay malapit ng maganap. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niyang tahimik ang loob. Ngunit ang mga ilaw sa labas ay parang nanlilisik, at ang anak niyang si Mateo ay tila hindi na natutulog sa crib nito. Nasa loob na siya ng bahay nang bigla siyang makarinig ng isang malupit na hagulhol, wakwak-wakwak. Nagtago siya sa ilalim ng kanilang lamesa, nanginginig sa takot. Nang bumangon siya at tumanaw sa bintana, nakita niya ang anino ng isang napakalaking nilalang sa taas ng bahay nila, dahan-dahang lumilipad habang ang mga mata nitong kumikislap sa dilim. At sa mga sumunod na sandali, hindi na nakayanan ni Ana ang takot. Humikbi siya sa ilalim ng lamesa, nagdarasal na sana ay makaligtas siya at ang kanyang anak. Ang wakwak ay nandoon na, at may isang madilim na layunin, ang maghiganti sa bawat buhay na naglalakas loob na gumambala sa kanyang teritoryo. Sa pagtingin ni Ana sa kanyang anak na si Mateo, napansin niyang ang maliit na katawan ng bata ay tila may kakaibang pagbagsak. Pagtanggal niya ng kumot sa katawan ng bata, natuklasan niyang ang mga pangil ng wakwak ay tumagos sa kanyang katawan, humigop ng dugo. Si Mateo ay natutulog pa rin, pero ang katawan nito ay naglalabas ng kakaibang amoy, isang amoy na magpapadilim sa isipan ni Ana. Ang wakwak ay matamis ang galak sa pag-agaw ng buhay, at sa huling sandali bago magbago ng anyo at magtago sa dilim, iniwan nito si Ana na tanging takot at kalungkutan na lamang ang naramdaman. Hindi na siya nag-aksaya ng oras upang magtangkang sumigaw o maghanap ng tulong. Ang dilim ng gabi ay tila naglalaman ng nakapanginilabot na mga lihim, at wala na siyang magagawa kundi tanggapin na ang nilalang na ito ay may kapangyarihang magtakda ng kanyang kapalaran.
At mula noon, gabi-gabi, naririnig ng mga tao sa baryo ang tunog ng wakwak sa hangin, tanda ng walang katapusang paghihiganti ng nilalang na nagmula sa dilim. Ang bawat kwento ng wakwak ay naging isang pag-alala sa isang dilim na hindi kayang takasan. At sa bawat pagsubok ng mga tao na magtangkang maglakad ng mag-isa sa gabi, alam nilang may isang matalim na nilalang na laging naghihintay, hindi upang patagilid, kundi upang agawin ang buhay nila sa mga maling hakbang. Tulad ng iba pang kwento ng takot, ang kwento ng wakwak ay naging isang kwento na ikinakatakot ng bawat isa sa baryo. Ang mga batang hindi matutulog sa kanilang mga bahay ay pinagbawalan, at ang mga matatanda ay may mga kwento ng mga taong nawawala, hindi na nakita muli, at sinasabing dinala ng wakwak sa malalim na kagubatan. Ang mga tao ay nagsimulang magtakda ng mga oras ng pag-uwi at mga palatandaan ng pag-iwas sa dilim. Sa isang baryo na dating tahimik, napuno ito ng takot sapagkat ang wakwak ay laging nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang kumilos. Ang gabi ay naging isang bagay na kinatatakot ng mga tao, at kapag dumating na ang dilim, ang mga ilaw sa bawat bahay ay nagsisindi, at walang may magtangkang maglakad mag-isa sa kalsadang tinatahak ni Ana. Dahil alam nilang, sa bawat wakwak na maririnig nila sa hangin, ang nilalang na yon ay nariyan, naghihintay sa dilim.